Ang Dubai Miracle Garden ay tinatawag na Miracle Garden dahil ang mismong pag-iral nito ay itinuturing na isang pambihirang gawaing hortikultural at inhenyeriya, lalo na't ito ay matatagpuan sa gitna ng disyerto ng Dubai, kung saan ang matinding init, limitadong supply ng tubig, at mabuhanging lupa ay nagpapahirap sa pagkakaroon ng malalaking hardin ng bulaklak. Mula pa sa simula, layunin ng hardin na ipakita na posible ang pagpapalago ng mga halaman sa disyerto gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng maingat na muling paggamit ng ginamot na tubig at advanced na drip irrigation systems. Ang pagbabagong anyo ng malawak na tuyong lupa tungo sa isang luntiang paraiso na may higit sa 150 milyong bulaklak at 250 milyong halaman ay itinuturing na tunay na milagro. Ang pangalan nito ay sumasalamin sa pagkabighani at pagkamangha na dulot ng pagbago sa isang napakahirap na kapaligiran upang maging pinakamalaking natural na hardin ng bulaklak sa buong mundo. Isang tunay na himala ng makabagong landscaping at napapanatiling teknolohiya. Ang hardin ay bunga ng ideya ni Abdel Nasser Rahal, isang negosyanteng Jordanian na nakabase sa Dubai. Nakita ni Rahal ang potensyal na lumikha ng isang kakaiba at malakihang hardin ng mga bulaklak sa gitna ng disyerto ng Dubai, na may layuning baguhin ang tanawin ng turismo sa lungsod at ipakita ang kagandahan at iba't ibang uri ng mga bulaklak mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang proyekto ay binuo sa ilalim ng isang kasunduan sa pagitan ng Dubailand at Dubai Properties Group, kung saan ang Akar Landscaping and Agriculture Company, na pagmamay-ari ni Rahal, ang nanguna sa pagpapatupad nito. Isa sa mga pinakakamangha-manghang aspeto ng kwento ng Miracle Garden ay kung paano ito umuunlad sa matinding klima ng disyerto ng Dubai. Ang paggamit ng ginamit na tubig ulan para sa patubig ay isang mahalagang inobasyon, kahit madalas na hindi nabibigyang pansin na nagpagawa ng hardin na ito. Sa loob ng unang taon nito, ang Miracle Garden ay nakamit ang 2 Guinness World Records. Isa para sa pinakamalaking vertical garden sa buong mundo at isa pa para sa pinakamalaking floral installation na hugis Airbus. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nilalampasan ng hardin ang mga record, kabilang ang para sa pinakamataas na topiary-supported na eskultura, si Mickey Mouse, na lalong nagpapatibay sa katayuan nito bilang isang dapat bisitahin na atraksyon. Ang hardin ay binuo sa 2 pangunahing yugto. Ang unang yugto, na natapos sa loob lamang ng 2 buwan sa tulong ng 400 manggagawa, ay sumaklaw sa 21,000 square feet at nagpakita ng parehong vertical at horizontal na mga disenyo ng landscaping. Ang ikalawang yugto, na natapos noong taong 2013, ay pinalawak ang hardin upang isama ang mga atraksyong tulad ng floral clock, butterfly garden, mga tindahan, at mga moske. Ang Butterfly Garden, na idinagdag noong taong 2015, ay ang pinakamalaking panloob na hardin ng mga paru-paro sa buong mundo, na tahanan ng mahigit 15,000 paru-paro mula sa 50 iba't ibang species. Ang Miracle Garden ay hindi lamang tungkol sa mga bulaklak, ito ay isang canvas para sa malikhaing pagpapahayag. Ang pakikipagtulungan ng hardin sa Disney ay nagbibigay daan sa paglikha ng mga estatwa ng mga paboritong karakter, kung saan si Mickey Mouse ay may taas na 18 metro at timbang na 7 tonelada. Ang ideya ng paglikha ng Dubai Miracle Garden ay nagmula sa pangitain ni Abdel Nasser Rahal, isang negosyante at entrepreneur sa Dubai na nakita ang potensyal na bumuo ng isang kakaiba at malakihang hardin ng mga bulaklak sa puso ng disyerto ng Dubai. Dahil sa hangaring ipakita ang kagandahan at pagkakaiba-iba ng mga bulaklak mula sa iba't ibang panig ng mundo, naniwala si Rahal na ang ganitong hardin ay hindi lamang magiging isang natatanging atraksyong panturista, kundi magpapalakas din sa reputasyon ng Dubai bilang isang world-class na destinasyon. Ang pangitain ay baguhin ang isang tigang na tanawin ng disyerto tungo sa isang masiglang paraiso na nagpapakita ng pangako ng Dubai sa inobasyon, pagpapanatili, at malikhaing turismo. Sa huli, ang konsepto ay nakaugat sa ambisyon na lampasan ang tradisyonal na landscaping at lumikha ng isang buhay na likhang sining sa hamong kapaligiran ng disyerto, na pinaghalo ang sining, kalikasan, at inobasyon. Si Abdel Nasser Rahal ay na-inspire ng isang panghabang buhay na pagkahumaling sa mga bulaklak, na nakaugat sa mga alaala ng kanyang pagkabata at pagmamahal sa kalikasan. Ikinuwento niya na nagsimula ang kanyang inspirasyon sa pag-aaral tungkol sa mga bulaklak sa konteksto ng mga paraiso o langit, na nagpasiklab ng kanyang hangaring lumikha ng isang lugar kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga tao sa kalikasan. Ang pangitain na ito ang nag-udyok sa kanya na isipin ang isang kakaibang atraksyong panturista sa Dubai, isang malakihang hardin ng mga bulaklak na magpapakita ng kagandahan at pagkakaiba-iba ng mga bulaklak mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Nakita ni Rahal ang potensyal na gawing isang luntiang, masiglang paraiso ang tigang na tanawin ng disyerto. Naniniwala siyang hindi lamang nito mapapalakas ang reputasyon ng Dubai bilang isang world-class na destinasyon, kundi makapagbibigay din ng kakaibang karanasan para sa mga turista at residente. Ang kanyang motibasyon ay ipakita na kahit sa pinakamatitinding kapaligiran, posible ang ganitong proyekto sa pamamagitan ng makabagong mga pamamaraan at determinasyon. Sa huli, nais niyang lumikha ng isang lugar kung saan maaaring humanga ang mga tao sa kagandahan ng kalikasan, kahit na nasa puso ng disyerto. Ilan sa mga hamon na kinahaharap ng Miracle Garden ay ang matinding init at tuyong klima. Ang klima ng Dubai ay kilala sa sobrang init ng tag-init na madalas lumalampas sa 40 degrees Celsius o 104 degrees Fahrenheit at napakababa ng taunang pag-ulan, mas mababa sa 100 milimetro bawat taon. Nagdudulot ito ng matinding stress sa mga halaman na hindi sanay sa ganitong mga kondisyon, kaya mahirap mapanatili ang mga luntiang at makukulay na hardin nang hindi gumagamit ng masusing pangangalaga. Ang rehiyon ay nahaharap sa limitadong mga pinagkukunan ng malinis na tubig, at ang pagpapanatili ng malalaking hardin ng mga bulaklak ay nangangailangan ng malaking dami ng tubig. Kinailangan ng Miracle Garden na magpatupad ng mga napaka-epektibong sistema ng patubig, tulad ng drip irrigation at paggamit ng ginamot na tubig ulan upang matiyak ang pagpapanatili at mabawasan ang pag-aaksaya ng tubig. Ang likas na lupa sa Dubai ay karamihang mabuhangin, kulang sa sustansya, at mabilis ang pagdaloy ng tubig. Ibig sabihin, kailangan ng hardin ng mga pagbabago sa lupa, compost, at kung minsan ay mga raised beds o inangkat na ibabaw ng lupa upang mabigyan ng kinakailangang sustansya at istruktura para sa paglago ng mga halaman. Ang madalas na pagdating ng mga bagyong buhawi at malalakas na hangin ay maaaring makasira sa mga marurupok na bulaklak at halaman pati na rin magdulot ng pagguho ng lupa. Kinailangan isaalang-alang ng disenyo ng hardin ang paglaban sa hangin at paminsan-minsan ay maglagay ng mga proteksyon na estruktura para sa mga mas sensitibong halaman. Ilan lamang sa mga halaman ang kayang mabuhay sa matitinding kondisyon. Kinailangan ng mga tagalikha na maingat na pumili ng mga species na matatag sa init at tagtuyot, at kahit ganoon, maraming mga bulaklak na hindi katutubo ang nangangailangan ng dagdag na pag-aalaga, lilim, at mga hakbang para sa kontrol ng klima. Ang mataas na temperatura ay nagpapataas ng pangangailangan sa pagpapanatili dahil ang mga halaman ay mas madaling kapitan ng peste, sakit, at stress. Kinailangan ng hardin ng patuloy na pagmamanman, pamamahala ng patubig, at kontrol sa peste upang mapanatiling malusog at masigla ito. Ang mga malikhaing palabas na ito, kasabay ng napakalawak na sukat ng hardin at ang hamon ng lokasyon nito, ay ginagawa itong isang tunay na natatanging destinasyon